Babaeng ibinenta ng asawa, binili ng matandang lalaki at ipinanregalo sa apo nitong bulag. Wife for sale. Erica's point of view. Tulala akong nakatingin sa kawalan. Hawak ko ngayon ang annulment paper na siyang simbolo, hindi lamang ng tuluyang paghiwalay namin ng aking asawa, kundi simbolo rin ito ng tuluyan kong pagkabenta sa iba. Oo, nakakatakot isipin ngunit ebenenta ako ng asawa ko. Ebenenta niya ako nang maubos ang kanyang pera, kakasugal at mga ari-arian. Ebenenta niya ako dahil ako na lamang ang huling option niya upang siya ay muling magkapera. Maging mabuti ka sa bago mong asawa, Erica. Magpasalamat ka pa nga at hahatian ka pa sa 2 milyong pantulong sa pagpapagamot sa nanay mo. Ani Tita Jocelyn, ang mother-in-law ko. Nandito ako ngayon sa loob ng sasakyan, sa backseat. Katabi ko ngayon ang asawa ko na malaki na ang ngiti sa labi dahil nasa bangko na niya ang bayad at ngayon ihahatid nila ako patungo sa taong bumili sa akin na nangangailangan ng asawa. At isa pa, wala ka namang silbi kay Erwin. Hindi ko alam kung bakit pero simula nang ikinasal siya sa'yo, nagkamalas-malas na ang buhay niya. Dagdag pa ni tita. Hindi ba anak? Mama, ang laki ng pera. 2 milyon talaga? Ani Erwin sabay baling sa akin. Napaka-desperado nang bumili sa'yo, Erica. Hindi ko akalain na mabebenta ka pala. Nagbibiro lang naman ako nung una pero nagulat na lang ako na pumayag ang matandang yun. Nanlamig ako. Isang matanda ang bumili sa akin. Napalunok ako at napayakap sa aking sarili. Hindi na nga maganda ang naging karanasan ko bilang asawa sa kamay ni Erwin. Bibigyan na naman ako ng bagong problema. Huwag kang mag-alala, Erica. Ngumisi siya. Matandang-matanda na ang lalaking yun. Kaya kapag namatay yun, sa iyo na ang ari-arian at babalik ka sa akin. Maliwanag ba? Hindi naman kita pinilit dito, hindi ba? Pumayag ka para sa nanay mong nakaratay na sa kama. Nag-aagaw buhay. Kumuyom ang kamao ko kasabay ng pagngilid ng luha ko. Tutul ako noong una sa planong ebenta ako sa isang tao. Para kasing hindi makatao iyon. Ngunit nang mapagtanto ko na kailangan ako ng nanay kong nag-aagaw buhay sa ospital sa sakit niya, naisip ko na pumayag basta may parte ako sa pera na ibabayad. Oo, pumayag ako na ibenta ako. Ani ko sabay baling kay Erwin. Ngunit tumupad ka sa usapan. Yung nanay ko, oo na. Ani Erwin. Tutuparin ko, Erica. Hindi ko naman lubos mapagkatiwalaan si Erwin dahil sa pagiging sugarol niya. Ngunit hindi naman siguro masama kung pagkatiwalaan ko siya kay nanay. Hay nako! Nagsasayang ka lang ng pera, Erwin. React agad ni Tita Jocelyn. Mamamatay din naman yun dahil walang lunas ang cancer. Hayaan mo na ang nanay mong mamatay. Nang matapos na ang paghihirap, sinasabi mo lang yan. Dahil wala ka sa posisyon ko, Tita Jocelyn. Alam ko na ayaw mo sa akin noon pa man pero pwede ba? Ilugar mo yung bibig mo. Kung ano-ano na lang ang binubuga eh. Abat! Ma! Saway ni Erwin. Tama na. Kung hindi dahil kay Erica, maghihirap pa rin tayo ngayon. Umirap si Tita Jocelyn tsaka nag-iwas na ng tingin sa akin. Halos pigil hininga ang ginawa ko sa buong biyahe. Nangingilid din ang luha sa aking mata, ngunit hindi naman tumutulo. Talagang naloko ako sa first impression ko kay Erwin. Pinili ko siyang mahalin at pakasalan dahil akala ko ay desente siyang tao at mabuti para sa akin. Ngunit magmula nang tumungtong na kami sa buhay mag-asawa,
lumabas din ang totoong kulay niya. Naging sugarol, gastador at higit sa lahat, walang pakialam sa akin. Parang isa lang ako sa mga bagay na binili niya na agad na pinagsawaan. Idagdag pa sa mama niya na ayaw sa akin. Nang makarating kami sa isang malaking gate, bumaling ang taxi driver sa amin. "Nandito na po tayo." Sa wakas, ani Tita Jocelyn at naunang lumabas. Nagsimula ng mga tug-ang tuhod ko sa aking inuupuan. Nagsimula na rin akong kabahan ng husto. "Magbihis ka ng damit, Erica," ani Erwin sa akin at tinapunan ako ng isang sexy na damit. Ha? Hindi pwedeng ganyan ang suot mo," anya sa akin. "Para kang kasambahay niyan. Bilis, suot na." Naibaba ko ang tingin ko sa maluwag na t-shirt ko at mahaba na palda. Hindi naman siguro kailangan na sexy ang damit. Hindi ba? Ano ang gusto mong iparating sa matandang bumili sa'yo? Napabaya akong asawa? Medyo naiinis na niyang tanong. "Magbihis ka! Nandito na tayo sa labas ng bahay niya." Wala akong magawa kundi ang palitan ang damit ko sa sexy na damit na ibinigay ni Erwin nang lumabas kami sa taxi. Kita ko ang malaking ngiti sa labi ni Tita Jocelyn, lalo na nang tuluyan na kaming pumasok sa loob ng malaking gate at bumungad ang magandang mansyon. Wow! Pumalakpak si Tita Jocelyn. "Ayusin mo ang pagtrato sa matanda, ha? Kapag namatay, sa'yo mapupunta ang lahat ng ari-arian niya, Erica. Huwag mo kaming kalimutan. Lumingon ka sa pinanggalingan mo kapag nangyari yon." Kumuyom ang kamao sa likod ko sa narinig. "Ma, kapag namatay ang matandang yun, babalik si Erica sa akin. Sa atin pa rin mapupunta ang kayamanan," ani naman ni Erwin. "Ang galing mo talaga, anak!" Tumawa lamang si Tita Jocelyn at tumahimik na nang may sumalubong sa amin na mga lalaki na mukhang tauhan ng matanda. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin sa oras na iwan na ako nila dito kasama ng bibili sa akin. Ayaw kong maging miserable ang buhay ko sa kamay ng iba dahil wala naman akong ginagawang masama. "Mr. De La Fuente!" Mabilis na humakbang si Erwin patungo sa isang matandang nakatungkod ng tuluyan na kaming makapasok sa loob. Natigilan ako sa paglalakad at naistatwa lalo na ngayong nakita ko kung gaano katanda ang bumili sa akin. Teka, seryoso ba siya sa pagbili sa akin? Ano naman ang gagawin niya sa akin? "Mr. Hernandez!" ani ng matanda at nakipagkamayan kay Erwin. "Mabuti at nandito ka na. Nandyan na ba ang binili ko?" Oo, Mr. Hernandez." Lumapit si Erwin sa akin at hinila ako patungo sa matanda. Nanlamig ako ng husto lalo na nang pasadahan ako ng tingin ng matanda. "Ito na ang aking asawa na si Erica. Huwag kang mag-alala, sapagat masipag ang asawa ko sa gawaing bahay. Hindi sakit sa ulo. At higit sa lahat, kaya kanyang paligayahin." Hindi man lang nasiyahan ang matanda sa narinig na siyang ikinabahala ko. Ganun ba?" ani ng matanda. "Napirmahan na ba ang annulment?" "Oo, Mr. De La Fuente." Kinuha na Erwin mula sa akin ang envelope at ibinigay sa matanda. "Ito na po ang annulment paper, simbolo ng pagbili niyo sa asawa ko." Tumango ang matanda. "Sige, mabuti naman at ganon. Maaari na kayong umalis." Nagkatinginan sina Erwin at Tita Jocelyn. Parang may gusto pa silang sasabihin sa matanda ngunit hindi nila masabi. Wala na po ba kayong ibang katanungan?" Medyo awkward na pagkatanong ni Erwin. "Wala na," ani ng matanda at sininyasan ang mga tauhan niya. "Ihatid niyo na sila sa gate." Humigpit ang hawak ni Erwin sa kamay ko at tiningnan ako.
Umayos ka dito, Erica. Gusto mong magamot ang nanay mo. Ayaw kong mabalitaan na kukunin pabalik ni Mr. De La Fuente ang pera dahil sa katangahan mo. Maliwanag. Nang hindi ako sumagot, padabog niya akong binitiwan at saka hinatid na sila ng mga tauhan ng matanda palabas ng bahay. At ngayong naiwan na lamang ako kasama ang matandang bumili sa akin, nanlamig ako ng husto. Napakawalang kwenta ng asawa mo at nagawa ka pang ibenta sa akin. Ani ng matanda kaya napatingin ako sa kanya. At bakit ganyan ang suot mo? Balak mo ba akong landiin, iha? Nakaramdam ako ng hiya. Hindi po. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa, tawang parang si Santa Claus. Yo, natukan ko yati. Pasensya na, iha. Pero baka masusunog lalo ang kaluluwa ko sa impyerno kapag ginawa ko yon. Mahal ko ang asawa ko sa langit. Bigla akong naguluhan. Pero bakit niyo po ako binili? Matanda na ako, iha. Ani ng matanda sa akin. Ilang araw, linggo, buwan o taon na lang ang natitira sa akin. Patay na rin ang nag-iisang anak ko at ang asawa niya sa aksidente. Pati ang asawa ko, iniwan na rin ako. Ako at ang tanging apo ko na lang ang natitira sa mundong to. Binili kita dahil regalo kita sa apo ko bago ko siya iwan sa mundong to. Umawang ang labi ko. Teka, apo niya? Bumuntong hininga siya at tinawag ang isang kasambahay na nagngangalang Merlinda. Merlinda, dalhin mo ang dalagang to sa kwarto ng apo ko. Lumapit ang babae sa akin at hinawakan ako sa braso. Tara na, ma'am. Teka lang po, sir. Ngumiti lang sa akin ang matanda at kumaway nang hinila na ako ng babae patungo sa elevator. Hindi na ako mapakali. Kung kanina, kinabahan ako dahil akala ko sa isang matanda ako mapupunta. Ngayon mas lalo akong kinabahan lalo na't sa apo pala ako mapupunta. Nang nakarating na kami sa pangatlong palapag gamit ang elevator, hinila ako ng babae patungo sa isang malaking pinto. Kinatok niya ito ng pangatlong beses bago binuksan at tinulak ako sa loob. Aray! Reklamo ko nang napalakas ang kanyang pagtulak sa akin. Good luck po, ma'am. Namilog ang mata ko sa sinabi ng babae. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang babae at nataranta ako nang isara niya ang pinto. Teka lang! Humawak ako sa doorknob at sinubukan ko itong hilahin upang mabuksan pero hindi ko magawa. Teka lang, ate! Buksan niyo to! Anong ibig mong sabihin? Anong good luck, ate? Ate! Nang hindi ko mabuksan ang pinto, natigilan ako nang napagtanto ko na madilim ang aking paligid. Bumilis ang tibok ng puso ko at napalingon sa likuran ko. Teka, bakit ang dilim? Napalunok ako at saka napakapas sa pader dahil baka sakaling may makapa ako na switch ng ilaw. Nasaan ba ang switch? Ay, nagsimula na akong humakbang sa kung saan. Ginawa ko na lamang gabay ang pader dahil madilim. Para akong bulag kahit hindi naman dahil wala talaga akong makita kundi kadiliman. Ngunit sa gitna ng paghakbang at pagkapako, hindi sinasadyang nabangga ang aking paa sa isang bagay na nagresulta ng pagka-out of balance ko. Nadapa at nasubsob ang mukha ko sa isang matigas na bagay. At kasabay ng pagdapa ko ay ang pagbukas naman ng ilaw ng buong kwarto, kaya nakita ko kung saan ako nakasubsob. Shit!
Namilog ang mga mata ko at mabilis na umalis mula sa pagkasubsob at pagkadagan, lalo na nang makita ko ang nasubsuban at nadapaan ko. Gulat na gulat ang kanyang mukha lalo na ngayon na nakatopless pala siya at nasubsob ang mukha ko sa tinapay niyang may 6 na hiwa. Sorry, nauutal na wika ko at nahiya. Who are you? Ako si... Hindi ko na ipakilala ang sarili ko dahil biglang bumukas ang pinto. Kaya napalingon ako doon. Nakita ko na nalaglag ang panga ng matanda na bumili sa akin at si ate naman na nagpasok sa akin kanina dito ay napatakip sa kanyang bibig. Merlinda, sinabi ko lang na ihatid mo ang dalaga sa kwarto ko. Pero iba yata itong nadatnan ko ngayon. Sir, hinatid ko nga siya. Ani Ate Merlinda. Hindi ko naman alam na gagapangin po agad ni Ma'am si Sir. Namula ang buong mukha ko at bumaba sa kama. Hindi ko siya ginapang. Agad ko napaliwanag. Madilim kasi kanina. Naglakad ako at tsaka na out of balance kaya nagulat ako nang biglang tumawa ang matanda. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Iha. Alam na namin. Mas lalo akong kinabahan sa sinabi niya. Ha? Bumuntong hininga ang matanda at saka naglakad patungo sa lalaki na nasa ganun pa rin ang pwesto. Nakahiga at ang mga mata ay nasa kisame ang tingin. Umupo ang matanda sa kama at binalingan ang lalaki. Apo! Bumangon pa upo ang lalaking nakatopless. Hindi ko maiwasang maikunot ang noo ko dahil sa klase ng kanyang tingin. Para kasing hindi siya nakatingin sa paligid. Para siyang may ibang mundo. Ayos lang ba siya? What are you doing here, Lolo? Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo kong bisitahin, hindi ba? Alam ko naman yun, Apo. Pero apo kita. Hindi ko matiis na hindi ka bisitahin. At saka, alam ko naman na nagtatampo ka pa rin hanggang ngayon. Pero I am doing my best para maibalik ang paningin mo. Umawang ang labi ko sa huling sinabi ng matanda. Maibalik ang tingin? Bulag ba ang lalaki? Hindi makapaniwalang tumingin ako sa lalaki at mukhang bulag nga talaga dahil hindi man lang siya nakatitig sa kausap. I don't need that anymore. Leave me alone. May regalo ako sa iyo, Apo. Ani ng matanda. Ipakikilala ko sa iyo si... Ano nga ang pangalan mo, Iha? Erika po. Sagot ko. Oo, Erika. Regalo ko sa iyo si Erika, Apo. Kumunot ang noo ng lalaki. Saan mo ba napulot yan at hindi mo alam ang pangalan? Apo, alam mo naman na matanda na ako. At kapag nawala ako sa mundong to, ikaw na lang ang mag-isa. Sa kondisyon mo, dapat may kasama ka sa buhay. Kaya itong si Erika, regalo ko siya sa iyo, Apo. Siya ang babaeng ipapakasal ko sa iyo at no! Why would I marry a girl na hindi ko pa nakikita? Magaling naman akong pumili, Apo. Hindi naman kita reregaluhan ng pangit. At isa pa, sigurado naman ako na hindi kanya pababayaan. Binili ko siya mula sa asawa niya. What? React ng lalaki na mukhang hindi na mabasa ang itsura sa nalalaman. Binili? You bought a girl? Tumikim ang matanda. Ikaw kasi, Apo eh. Ang arte mo naman kasi. Ang dami kong inireto sa'yo. Dinescribe ko pa para ma-imagine mo. Kaya lang masyado kang mapili. Bumili na lamang ako ng mabuting asawa. Binili ko siya sa asawa niyang sugarol. Lolo,
I won't marry her kapag hindi mo siya pakakasalan. Magpapakamatay na lang ako. Banta ng matanda sa apo niyang bulag. Gusto mo yun? Mamamatay akong hindi mo makikita. At higit sa lahat, hindi mo makukuha ang mana mo. Ibibigay ko na lamang ito sa babaeng binili ko. What? No! Then marry her, apo. Yun lang naman ang huling hiling ko sa iyo, apo. Ang makapag-settle down ka na. Maikasal sa babaeng mabuti ang kalooban at magkaroon ng sariling pamilya bago ko lisanin ang mundong to. Mukhang nauto ng husto ng matanda ang kanyang nag-iisang apo at walang magawa kundi ang pumayag sa gusto ng matanda. Ikinasal ako sa lalaking bulag na ang pangalan ay Vincent de la Fuente. 2 linggo matapos akong ibenta ng aking asawa. Hindi naman siya ganun kasama dahil kahit medyo moody siya, hindi naman siya abusadong tao katulad ni Erwin. Bukod doon, nagagawa ko ang gusto ko dahil hindi naman palagi ay nasa asawa ko ang atensyon ko dahil ayaw din naman niya na magpaalaga. In short, ikinasal lang kami sa papel na aming pinirmahan at wala ng iba. Pero ayos lang yun kasi kahit natali na ako sa iba, nakaramdam naman ako ng kaunting kaginhawaan sa buhay. Ma'am Erica, hinahanap ka ni Sir Vincent. Natigil ako sa pagluluto ng agahan namin nang sabihin iyon ni Ate Merlinda. Galing kasi siya sa kwarto ni Vincent dahil hinatid niya ang pagkain na niluto ko para kay Vincent. Po, bakit po? Ewan ko po, ma'am. Nang hinatid ko ang pagkain doon, hinanap ka niya bigla. Sige po ate. Hinubad ko ang apron. Pwedeng pakibantayan po ito. Pakihain na lang din po kung luto na. Tumango si Ate Merlinda sa akin. Sige po, ma'am. Nagtungo ako sa kwarto ni Vincent at pagdating ko doon, nadatnan ko siyang nakaupo sa sofa, walang ginagawa. Lumapit ako sa kanya at saka tumikhim. Ano po yun, sir? Umangat ang kilay niya. Sir, ganyan din ba ang tawag mo sa dating asawa mo? Ha? Hindi po. Call me Vincent. Nagka-amnesia ka ba't nakalimutan mong ikinasal ka sa akin? Pasensya na po. Call me by my name. You're not my maid. Sige po. Napakagat ako sa ibabang labi ko at muling tumikhim. Ano po ang kailangan mo? Hanapan mo ako ng damit. Utos niya sa akin. Nasa walk-in closet. Aalis tayo ngayon. Sige po. Agad kong sinunod ang utos niya at pumasok sa walk-in closet. Pagpasok ko doon, nalunod agad ako sa mangha sa dami ng magagandang damit ni Vincent. At isa ring nagpatigil sa akin ay ang malaking portrait ni Vincent na nakatuksido. Nakakrus ang mga braso at strikto ang pagmumukha. Napatungangan na lamang ako habang nakatingala dito. Wow, ang gwapo niya. Nasabi ko na lamang sa mangha. Bakit kaya siya nabulag? Bumuntong hininga ako at saka kumuha na lamang ng damit niya. Paglabas ko sa walk-in closet, naroon pa rin siya sa pwesto niya. Nandito na ang damit mo. May brief ba yan at boxer? Nagulat ako sa tanong niya. Ha? Wala po. Damit lang to. Hindi mo ba pasusuotin ng brief ang asawa mo? Napakurap-kurap ako. Sige po, kukuha ako. Alam mo ba kung saan? Sa closet, nasa drawer. Kumuha ka roon. Sinunod ko ang gusto niya at kumuha ng brief at boxer sa drawer na tinutukoy niya. Hindi ko maiwasan ang maawa sa kanya lalo na nang humakbang siya patungo sa banyo nang ibinigay ko sa kanya ang inutos niya sa akin. Alam niya ba kung nasaan ang baliktad sa hindi? Diyos ko,
baka lalabas siyang baliktad ang suot. Agad ko siyang sinundan sa banyo. Puro gabay lang ang ginawa ng lalaki ngunit nagawa niya pa ring makarating sa banyo nang hindi nadadapa. Sir, I mean Vincent. Natigilan sa paghubad ng damit si Vincent dahil sa pagtawag ko sa kanya. What are you doing here? Tutulungan na kita. Baka baliktad mo pang may isuot ang damit. I can manage. Hindi. Pagputol ko sa kanya. Sorry sa pagdisturbo pero kung kailangan mo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na humingi. Hindi naman siguro ako display lang dito kaya hayaan mo kung tulungan ka. Hindi siya nakapagsalita kaya ako na mismo ang nagtanggal sa polo niya at ibinigay sa kanya ang damit na susuotin niya. Oh, akala ko ba itutulungan mo ko? Napahinto ako. Ha? Ikaw ang magsuot sa akin ng damit. Napalunok ako. Sige, kukuha lang ako ng mapagpatungan. Ang tangkad mo kasi, sir. Hindi na kailangan. Siya na mismo ang nag-adjust para sa akin. Yumuko siya para maabot ko siya at upang maisuot ko sa kanya ang damit. Iyon lang ang tanging naging tulong ko dahil pinalabas na niya ako pagkatapos. Naintindihan ko naman iyon dahil privacy na ang kailangan pagdating sa ibaba na parte ng katawan na ang susuotin ay brief, boxer at pantalon. Kaya naman, naghintay na lamang ako sa kanya sa labas dahil baka may iuutos pa siya. Habang naghihintay, napansin ko ang isang pagkain sa side table na hindi man lang ginalaw. Mukhang ito yung hinatid ni Ate Merlinda dito. Paglabas ni Vincent sa banyo, natigilan ako nang makita kung gaano kabagay sa kanya ang napili kong damit. Idagdag pa na biniyayaan siya ng gwapong mukha. Are you still there? Yes po. Hindi ka pa pala kumain ng agahan. I don't like it. Diretsahan niyang sagot. Kaya nga lalabas tayo dahil kakain tayo sa labas. Napatango na lamang ako at saka nagtungo na sa kwarto matapos kong maibigay ang lahat ng kailangan niya upang makaligo ako at makapagbihis na rin. Medyo nalungkot ako nang hindi kinain ni Vincent ang hinanda kong almusal para sa kanya, ngunit ayos lang dahil at least hindi na siya malamig sa akin at nag-aya pa na lumabas. Hindi gaya noong unang linggo na halos ipagtaboy ako. Mabuti at naisipan ni Sir ang lumabas. Puro sa kwarto lang kasi yan kaya masaya kami sa ibinalita mo, ma'am. Ani Ate Merlinda. Talaga? Oo, mula nang mabulat, ayaw nang lumabas ni Sir Vincent. Kaya nag-alala na si Sir De La Fuente. Ay, kawawang sir, nabulag dahil sa babaeng yun. Babaeng yun? Oo, at saka Merlinda. Napaigtad si Ate Merlinda sa biglang pagdating ni Vincent. May dala siyang tungkod na magsisilbing gabay niya sa kanyang dadaanan. Sir! Naputla si Ate Merlinda. Agad akong lumapit sa kanya at saka maingat na hinawakan siya sa braso. Pasensya na kung hinawakan kita ha. Gusto kitang alalayan. Akala ko ay tututol siya ngunit nasiyahan ako nang hinayaan niya lamang ako. Sumakay kami sa van at habang nasa biyahe, hindi ko maiwasan ang mapatingin kay Vincent. Simula nang nasa poder niya ako, nakita at naramdaman ko ang pagbago ng buhay ko. Mula nang mabenta, kabaliktaran sa naisip ko ang magiging buhay ko sa pangalawang kasal. Parang dito ko totoong naranasan ang pagiging malaya. Kaya hanggat nandito pa, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon at maging mabuti pa rin sa mga nakapaligid. Ilang minuto lang ang naging biyahe at dumating kami sa isang restaurant kung saan nagsiserve ng agahan. Sa unang pag-apak pa lamang ni Vincent sa semento mula sa van, agad siyang natigilan nang may naapakan siyang hindi kaaya-aya. Ano ang naapakan ko? Napatakip ako sa ilong at napaatras nang makita kung ano ang natapakan ni Vincent. Tae po.
Sagot ko sabay tingin sa kanya. Tae po ang naapakan mo. Namutla si Vincent. Tae? Oo, tae, pero huwag kang mag-alala. Lilinisin ko yung sapatos mo at call the manager. Ha? Call the manager of this restaurant, Alfredo. Agad namang sinunod ng driver na si Kuya Alfredo ang utos ni Vincent at tinawag ang manager ng restaurant. At nang magharapan sila, nagtanong si Vincent kung bakit may tae ang parking lot ng restaurant at iba pa. Sorry ang manager ng restaurant at napag-alaman ko na loyal customer pala si Vincent. Ngunit mukhang hindi na dahil lamang sa tae. Bakit ba kasi may tae? Kahit ako hindi nakakain kapag nakaapak o nakakita ng ganong bagay bago kumain. Nai-imagine ko kasi kaya nakakadiri. Ang ending, sa pangmasang restaurant na lamang kami kumain kasama si Kuya Alfredo. Ako ang pumili sa restaurant at dito sa may manok ang napili ko. I could hear so many voices. Nasa isang fast food ba tayo? Oo, pasensya ka na, Vincent. Wala kasi akong alam na pagkainan. It's fine. I love chickens anyway. Talaga? Sana sinabi mo. Marunong akong magluto ng manok. You know how to cook? Oo. So, nilulutuan mo ang dating asawa mo? Nakaramdam ako ng awkwardness sa tanong niya, ngunit sinagot ko pa rin. Oo. Hindi na siya nagsalita kaya nagpatuloy na ako sa pagkain. Pagkatapos naming kumain ay inutusan ni Vincent si Kuya Alfredo na magtungo kami sa paborito niyang parke kung saan may preskong hangin sa dahilang malapit lang ang parke sa dagat. Wow! Nasabi ko na lamang sa mangha. Ang ganda dito! Dito ako pumupunta kapag gusto kong magpahangin. Wika ni Vincent na ngayon ay nakaupo na sa bench. Maganda nga dito. Kaya nga, ngayon pa ako nakapunta dito. Wow, ang ganda. Napangiti ako at nag-enjoy sa aking nakita sa paligid. Nakatayo lang ako malapit kay Vincent habang tinitingnan ang lugar. Mahirap ba? Napalingon ako sa kanya. Ha? Yung pagiging asawa? Sa'yo ba? Hindi naman. Hindi. Sa dati mong asawa. Napawi ang ngiti ko at hindi nakapagsalita. Are you still there? Oo. Nandito pa ako. Ayos lang naman. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi sa sagot ko. Hindi kailanman naging masaya at payapa ang buhay ko mula nang pinakasalan ko si Erwin. Lahat ng hirap at sakit ay naranasan ko sa kanya, lalo na ngayon dahil habang tahimik kong pinagmasdan ang magandang tanawin sa parke, ay siya namang pagkakita ko sa isang pamilyar na mukha na may kalampungan na iba sa parke. Malakas akong napasinghap sa gulat at kasabay noon ay ang pagsikip ng dibdib ko. Erwin, kaya mo ba ako ibinenta upang makasama mo ang babae mo? Are you alright? Nakatingin na ako ngayon kay Erwin at sa babae niya. Pareho silang nakaupo sa damuhan habang magkahawak ang kamay. May mga pagkain pa silang dala. Mukhang nagpipiknik silang dalawa. Wala sa sariling tumulo ang luha sa aking mga mata. Erika! Natauhan ako ng tinawag ni Vincent ang pangalan ko. Nilingon ko siya. Sorry, bakit? Are you alright? Pinalis ko ang luha sa aking mata. Oo, ayos lang ako. Hindi na kami nagtagal sa parke dahil hindi ko na kayang tingnan ang masayang si Erwin kasama ang bago niya. Pag-uwi namin sa bahay ay agad kong tinawagan si Chelsea, ang pinsan ni Erwin at kaibigan ko rin. Oh, Erika, napatawag ka. Kumusta ka na? Yun ang bungad ni Chelsea nang sagutin niya ang tawag ko. Ayos lang ako, Chelsea. Ani ko at napaupo sa edge ng kama ko. Gusto ko lang sana makibalita.
Binibisita ba ni Erwin ang nanay ko sa ospital? Patuloy lang ba ang gamutan niya doon? Ay, pasensya na, Erica. Ngunit wala akong alam tungkol dyan. Ngunit may ibabalita ako sa iyo na iba tungkol kay Erwin. Parang alam ko na kung ano ang ibabalita niya. Na may iba na, Sir Erwin. Ngunit gusto ko pa rin marinig iyon sa ibang tao. Ano yun? Umalis na sila dito, Erica. Wala na sila Tia Jocelyn at Erwin. Umalis. Nilayasan ang utang sa sugalan at iba pa. Bumilis ang tibok ng puso ko sa narinig. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Kailan nangyari? 2 linggo na ang nakalipas, Erica. Yung ibang pinag-utangan niya, ikaw ang hinahanap. Hindi ako mapakali sa nalaman. Kung ganun ang ginawa niya, may posibilidad din na nilayasan ni Erwin ang pangako niya sa akin. Kaya naman nagpaalam muna ako sa mga tao sa bahay upang magtungo kay nanay na ilang linggo ko nang hindi nabibisita dahil sa mga nangyayari sa buhay ko. Ngunit pagdating ko doon ay sinalubong agad ako ng masamang balita. Kailangan nang itigil ang gamutan ng pasyente kapag hindi pa nababayaran ang bills, miss. May 1 linggo na lang kayo. Hindi po ba nagbayad si Erwin? Walang nagngangalang Erwin ang nagtungo rito. Walang kahit sinong kamag-anak bukod sa iyo ang bumisita sa pasyente, ha. Gumuho ang mundo ko sa nalaman at walang magawa kundi ang umiyak na natutulog na si nanay na naghihirap sa sakit na cancer. Kung pwede lang na ako na lang ang magdadala sa sakit niya, ako na lang sana. Hindi ko kayang makita ang nanay ko na nahihirapan. Nay, ano ang gagawin ko? Iyon na lamang ang nasabi ko at napahagulgol na lamang dahil sa sakit at hirap na nararamdaman. Vincent's point of view. Apo, hininto ko ang music na aking pinakinggan sa aking kwarto at nakinig kay Lolo na kapapasok lang sa kwarto ko. Oh, Lolo, what are you doing here? Naramdaman ko ang pag-upo niya sa tabi ko. Nasa isang sofa kasi ako sa kwarto ko. Nalaman ko na lumabas kayo ni Erica. Maligayang wika ni Lolo. At kumain kayo sa labas, sabi ng driver mo na si Alfredo. Bumuntong hininga ako. Oo, hindi kasi masarap ang luto dito kaya naisipan ko na lang na isama siya sa labas. Talaga? Masarap kaya? Simula nang dumating ang asawa mo rito, palagi nang masarap ang mga kinakain ko. Kumunot ang noo ko. Nilulutuan ka niya? Oo! Tumawa si Lolo. Hinahatiran ako ni Merlinda sa kwarto. At ang sabi, si Erica raw ang nagluto. Kay sarap magluto ng asawa mo, Apo. Kung ganun, siya ba ang nagluto sa hinatid ni Merlinda kaninang umaga? Bigla akong nakaramdam ng galit dahil nasabi ko sa kanya na hindi ko gusto ang mga pagkain dito. Baka hahatiran na naman ako ngayong hapunan. Maghihintay talaga ako. Matagal na rin akong nakakain ng masarap na lutong bahay. Lolo, anong itsura ng asawa ko? Bigla akong tanong at napatikim pa. Pangit! Diretsahang sagot ni Lolo na nagpaigtad sa akin. Sobrang pangit! Baliktarin mo nga! Pangit sobra? Napangiwi ako nang batukan ako ni Lolo. Aray! Iho, magna cum laude ka nung college ka. Tapos hindi mo alam kung ano ang kabaliktaran ng sobrang pangit. Po?
Sobrang ganda! Ani Lolo. Maganda ang babaeng yon, iho. Walang pintas na kapangitan sa katawan. Ang pangit lang siguro sa kanya ay nagpakasal siya sa sugarol niyang asawa. Kaya nang ikinwento ko sa iyo noong nakaraan, hindi naging maganda ang buhay ng babaeng yon sa kamay ng asawa niya. Kaya tratuhin mo siya ng tama, apo. Kahit ayaw mo sa kanya o napipilitan ka lang, mas maganda na hindi tayo dadagdag sa mga napagdaanan niya, iho. Tumatak sa isip ko ang sinabi ni Lolo at naging curious tuloy ako sa babaeng pinakasalan ko. Naging curious ako sa mukha niya at sa iba pang impormasyon na tungkol sa kanya. Kaya naman, kahit bulag ako, naghanap ako ng paraan upang makilala ko ang babae kahit hindi ko siya nakikita. Kaya pinaimbestigahan ko siya ng palihim. At dahil makapangyarihan ang pera kung ito ang gagamitin sa pagkilos, 3 araw lang ang hinintay ko at nakatanggap agad ako ng impormasyon tungkol kay Erica. Nag-iisang anak lamang si Erica Marian Espanyol, na dating Hernandez ang apelyido noong kasal pa sila ni Erwin Hernandez. 3 taon silang naging mag-asawa ni Erwin na isang engineer na nalulung sa sugal at nabaon sa utang. May ina si Erica na kasalukuyang lumalaban sa sakit na cancer. At sa nalaman ko, ititigil na ang gamutan sa ospital dahil hindi nakabayad sa bayarin sa ospital. Bukod doon, may isa pa akong nakuhang impormasyon na dapat mong malaman, sir. Sabihin mo, ang dating asawa ni Erica Marian Espanyol na si Erwin Hernandez ay kasintahan na ngayon ni Miss Vivian Arances. Natigilan ako sa nalaman kasabay ng pagkuyom ng kamao ko. Ano? 4 na buwan na po silang magkarelasyon. Ibig sabihin, bago pa man tuluyang naghiwalay ang mag-asawa, may iba na si Mr. Erwin Hernandez. Vivian. Yun ba ang lalaking ipinalit niya matapos niya akong iwan? 4 na buwan na rin simula nang iwan niya ako at 6 na buwan na rin simula nang mabulag ako. Si Vivian Arances ay ang ex-girlfriend ko na hiniwalayan ako ilang buwan matapos kong mawala ng paningin. Siya ang babaeng tinayaan ko ng buhay na kahit mabulag ako ay ayos lang basta ligtas lang siya. Ngunit sa huli, napunta sa wala ang sakripisyo sa babaeng minahal ko. Iniwan niya pa rin ako at nagpakabit sa iba. Kung hindi ko siguro itinakip ang aking sarili sa kanya nang mabangga ang kotse niya sa punong kahoy dahil sa katangahan niyang mag-drive, siya siguro ang nabulag at patuloy lang ako sa dati kong buhay. Nakakapangsisi sa totoo lang lalo na ngayong ginamit niya pala ang mata na iniligtas ko sa paghahanap ng iba. Dahil sa nalaman, inutusan ko ang sekretary ko na kasalukuyang sekretary ni Lolo dahil pansamantalang siya muna ang nag-manage sa negosyo ko dahil sa sitwasyon ko. Inutusan ko ang sekretary ko na bayaran ang bills ng asawa ko sa ospital na iyon. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko kay Ate Merlinda nang hinatiran niya ako ng pagkain. Si Erica ba ang nagluto nito? Hindi po sir, sagot ni Merlinda. Ang cook po ang nagluto niyan. Ayaw ko niyan. Gusto ko ang luto ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko yun pero gusto kong matikman gaya ng sabi ni Lolo. Pero wala po ang asawa niyo, sir. Ang sabi niya, may emergency raw siya na pupuntahan. Kumunot ang noo ko. Saan siya pumunta? Pupuntahan niya raw ang dating asawa niya, sir. Hindi po ako sigurado pero mukha po siyang problemado. Nadatnan ko kasi siya kagabi na umiiyak nang hinatid ko sa kwarto niya ang nilabhan ko na kumot. Umiiyak siya? At bakit siya pupunta sa dating asawa niya na bumenta sa kanya't nagtaksil? Ano ang kailangan niya? Hindi na tuloy ako mapakali. Merlinda, pakitawag si Alfredo. Aalis kami. Malamig kong sabi. Sige po, sir. Umigting ang pangako at hinanda na ang sarili sa lakad namin.
Erica's point of view. Nakasakay ako ngayon sa taxi patungo sa bagong tirahan ni Erwin. Nalaman ko mula kay Chelsea ito at papatungo na ako sa bagong address niya upang singilin siya sa pangako niya sa akin bago niya ako ebenta sa iba. Hininto ako ng taxi sa address at sobrang bilis ng tibok ng puso ko nang makita ko ang bahay. Huminga ako ng malalim bago akong naglakad patungo doon at kinatok ang pinto. Erwin! Erwin, buksan mo to! Erwin! Ilang beses akong kumatok bago ito binuksan ng isang babae na galing pa yata sa pagtawa. Napawi nga lang ito nang makita niya kung sino ang kaharap niya. Nasaan si Erwin? Napalunok siya at nilingon ang loob ng bahay. Erwin! Bakit, babe? Iyon ang narinig ko mula kay Erwin na nasa loob ng bahay nila. Halika rito! Nauutal na wika ng babae. Nandito si... Hindi ko na pinatapos ang kabit niya at mahina siyang tinulak upang makapasok ako sa loob. Erwin! Napabalikwas ng bangon si Erwin mula sa sofa nang makita ako. Erica? Hayop ka! Hindi ko na mapigilan. Nasaan ang pangako mo? Nandito ka lang nagpakasaya? Hiwalay na tayo, Erica. Binenta mo ko, Erwin. At pumayag ako dahil sa pangakong babayaran at ipapagamot mo ang nanay ko. Pero ano? Ititigil na nila ang pagpapagamot dahil hindi pa bayad. Dahil nagpakasaya ka sa buhay kasama ang babae mo. Umigting ang panga ni Erwin. Kumuha siya sa wallet niya ng ilang libong pera at inilapag ito sa kamay ko. O yan, umalis ka na, Erica. Dinisturbo mo kami. 5,000? Hindi makapaniwalang wika ako nang makita ko ang pera na inilapag niya sa kamay ko. Sa 2,000,000 na pera na natanggap mo, ito lang ang maibibigay mo? Nagastos ko na, Erica. Naghulog ako sa bahay na to. Problema mo na yun, Erwin. Ang usapan ay usapan. Kailangan ko ng pera para kay nanay. Para mabuhay pa siya. Hindi ko natapos ang aking wikain dahil sinampal ako ni Erwin ng malakas sa pisngi kaya napaupo ako sa sahig. Nanay mo yun, kaya obligasyon mo, Erica. Sa ating napag-usapan, wala tayong pinirmahan kaya pwede kong hindi to pa rin ang pangako ko. At isa pa, pag-aari ka ng matanda na yon, hindi ba? Sa kanya ka manghingi. Walang hiya ka, Erwin. Walang hiya ka! Sigaw ko habang tumutulo na ang luha sa aking mga mata. Wala kang puso. Napakabuti ng nanay ko sa'yo kahit napakasama mong asawa sa akin. Itinuring ka niyang anak tapos wala akong pakialam sa opinyon mo. Lumabas ka na! Nang tingnan ko ang babae niya, nakita ko na namutla ito. Matagal na kayo ni Erwin, oh. Hindi nakapagsalita ang babae. Bulag ka ba? Bakit may asawa ang pinatulan mo? Erica! Hinila ni Erwin ang braso ko. Umalis ka na! Alis! Napakasama mo, Erwin. Ang sabi mo, tumahimik ka! At akmang sasampalin na sana niya muli ako ng isang boses ang nagpatigil sa kanya. Tama na yan! Napasinghap ako at napatingin sa pintuan. Umawang ang labi ko nang makita ko si Kuya Alfredo. Alfredo? Wika ng kabit ni Erwin na gulat na gulat. Mukhang kilala niya si Kuya Alfredo. Kung nandito si Kuya Alfredo, ibig sabihin, nandito siya? Nabitiwan ako ni Erwin. At sino ka naman? Bakit mo siya kilala, Vivian? Bago pa man makapagsalita ang babaeng kabit na pangalan pala ay Vivian, panibagong tauhan ang pumasok sa bahay at laking gulat ko nang makita ko na si Vincent ito. Inalayan ni Ate Merlinda. Ano ang... Lumapit si Kuya Alfredo sa akin at itinayo ako. Ano ang ginagawa niyo rito?
Paanong, pasensya na ma'am, ani Merlinda. Nag-alala po si sir sa inyo lalo na't gabi na. Teka, ano to? Sino kayo? Trespassing kayo ah. Ani Erwin na litong-lito na sa mga pangyayari. Ikaw ba ang dating asawa ng asawa ko ngayon? Biglang tanong ni Vincent. O, asawa? Sino? Si Erica? Napatingin si Erwin sa akin. Asawa mo to? Hindi ang matandang yun? Ako ang asawa niya. Si Vincent ang sumagot na kahit hindi niya ako nakikita ay nakaharap siya sa akin. Nandito ako dahil susunduin ko ang asawa ko dahil ipagluluto niya pa ako. Nalaglag ang panga naming lahat sa sinabi ni Vincent. Wala rin akong magawa nang marahan akong hinila ni Kuya Alfredo palayo kay Erwin at lumabas na kami sa bahay. Inalaya niya akong makapasok sa loob ng van katabi si Vincent na wala ng imik. Nalaman ko na lang na binayaran ni Vincent ang bill sa ospital at hindi lang yon. Ililipat din si nanay sa ibang ospital kung saan may sariling tagapangalaga si nanay. Hindi ako makapaniwala sa biglang pagbago ng tadhana ni nanay, lalo na ngayon nang makita ko ang halaga ng hawak kong tseke. Ipambili mo yan ang pangangailangan ng nanay mo, ani Vincent sa akin habang nakaupo siya sa sofa ng kwarto niya. Tumulo ang luha sa aking mata dahil sa emosyon na naramdaman. Parang kailan lang, nagmakaawa ako kay Erwin tapos ngayon, biglang solve na ang problema. Hindi lang yon. Si Vincent din ang magbabayad sa iba pang gastusin hanggang sa gumaling siya. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang, salamat. Pinalis ko ang luha sa aking mata. Napakabuti mo. It's nothing. Basta huwag ka nang magtungo sa lalaking yun. Salamat. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Humagulgol na ako at niyakap siya. Ramdam ko ang paninigas niya sa yakap ko ngunit hindi ko na lamang iyon pinansin at niyakap siya bilang pasasalamat. Wala namang ibang gustong kapalit ang asawa ko kundi ang paglutuan siya ng pagkain. At doon pa lang, masaya na ako dahil sa wakas, kakainin na rin niya ang niluluto ko. Lumipas ang ilang buwan, sobrang gaan ang pakiramdam ko katulad ng buhay ko ngayon dahil sa pagbabago nito na talaga namang hindi kapani-paniwala. Una, naging malaya na ako kay Erwin. Pangalawa, nabigyan si nanay ng maayos na gamutan at ang panghuli, muling tumibok ng mabilis ang puso ko sa bagong pag-ibig. Ngunit kahit ganito ang naramdaman ko sa bagong pinakasalan ko, wala akong balak na sabihin ito sa kanya dahil alam ko naman na hindi katulad ko ang tipo niya. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil isang araw, nang ako'y magising sa isang kwarto, bumungad agad sa side table ang 3 pulang rosas at sulat na, "Let's date at 6 p.m." na siyang sulat kamay ni Vincent. Gumuhit agad ang ngiti sa aking labi at kasabay nito ay ang pagpula ng aking pisngi. Hindi naging hadlang ang pagkabulag ni Vincent sa mga bagay na gusto niyang gawin. Nagtungo kami sa isang resort at doon, nag-dinner kami sa gilid ng tahimik na swimming pool. Magkaharap kami sa isa't isa. Ang ganda dito, Vincent. Nakapunta ka na ba rito? Umiling siya. Hindi pa. Ngumuso ako. Gusto mo bang ilarawan ko sa iyo ang paligid? Ang ganda kaya. Pwede mo bang sarili mo ang ilarawan mo? Natigilan ako. Oh, ha? Gusto kitang makita. Seryosong wika niya. Kahit sa imahinasyon ko lang.
Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at saka lumapit sa kanya. Vincent. Kinuha ko ang kamay niya at inilagay ko sa mukha ko. Ito ang mukha ko, Vincent. Umawang ang labi niya sa ginawa ko at napapikit ako nang haplusin niya ang mukha ko. Sana ay makita kita. Naidilat ko ang aking mga mata sa sinabi niya. Kahit hindi mo ako makikita, ayos lang dahil nakikita naman kita, Vincent. Ano ang nakikita mo sa akin? Humawak ako sa kamay niya. Nakikita ko ang isang Vincent na gwapo. Alam ko na yan. Umisi siya. Gusto kong malaman kung ano ang tingin mo sa akin. Ha? Napalunok ako. Hindi ka ba magagalit kung sasabihin ko na ang bulag na to ay may pagtingin sa'yo? Parang nahulog ang puso ko sa tanong ni Vincent. Ha? Paano kung sasabihin ko na in love ako sa'yo? Tatanggapin mo ba to? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa tanong ni Vincent. Nang sinubukan kong umatras, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Vincent, ano ang sagot mo? Katulad ko ba ay may naramdaman ka rin sa akin? Pasado na ba ako bilang asawa mo? Asawa naman kita. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Mabuting asawa ka sa akin. Kung ganon, mahal mo ba ako? Halos mawalan ako ng hininga dahil sa tanong niya. Para akong na-hot seat sa isang talk show. At isa pa, kami lang dalawa dito. Mabuti kang asawa sa akin, Vincent. Hindi naman mahirap mahulog sa isang kagaya mo. May busilak na puso. Can you just give me the answer? Natawa siya. I want to hear those words from your lips, Erica. I cannot see you, so I just want to hear it from you. Huminga ako ng malalim at saka inilipat ko sa tapat ng puso ko ang kamay niya. Mahal kita, Vincent. Gaya mo, in love din ako sa'yo. Matapos kong sabihin yon, napasinghap ako nang lumipat sa bewang ko ang kamay ni Vincent at hinapit niya ito kaya napaupo ako sa kanyang kandungan. Napakapit ako sa kanyang balikat at sobrang lapit na ng mukha namin. I can't see you, but I can feel you, Erica. Mahinang sabi sa akin at nagwala ang puso ko nang haplusin niya ang mukha ko. Can I kiss you? Nasa date naman tayo. Namula ang buong mukha ko at nakagat ko ang ibabang labi ko. Okay lang. Pumikit ako. Mahal naman natin ang isa't isa. Nagulat ako nang humagalpak siya ng tawa kaya naidilat ko ang aking mata at nahiya sa sinabi. Huwag na lang pala. I want a kiss from my wife. Hindi naman ako nakakakita kaya ikaw na lang ang humalik sa akin. Nakakahiya yun. Bakit ka pa nahihiya? Nakaupo ka na nga sa akin. Ikaw naman ang naghila sa akin patungo rito. Aalis ako. Just kiss me. I'll wait. Huminga ako ng malalim at pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang gwapo talaga ni Vincent. Hindi ko alam kung bakit siya lang ang anak. Sana dinamihan ang mga kagaya niya sa mundong to. Gwapo tapos may busilak na puso. Kasi kung maraming kagaya niya, baka maraming babae ang suswertehin at hindi magiging miserable. Erica. Wait lang. Bumuga ako ng hangin bago ko hinawakan ang kanyang mukha at unti-unting lumapit sa kanyang labi at nang maglapat ay pumikit ako. Tanging lapat lang ang ginawa ko ngunit laking gulat ko na lamang nang biglang gumalaw ang labi ni Vincent
kasabay ng pagtulak niya sa batok ko, kaya tuluyan na akong napalapit sa kanya. Hindi ako marunong humalik kahit may karanasan na ako sa halik kay Erwin. Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong baguhan kahit pangalawang beses na akong ikinasal. Tinanggap ko ang pag-ibig ni Vincent gaya ng pagtanggap ko sa kanya. Tinanggap ko na rin ng buong buo na ang asawa ko na ngayon ay si Vincent de la Fuente, hindi si Erwin Hernandez. Kaya naman, pinakilala ko siya kay nanay na ngayon ay nagpapagaling na sa sakit niya. Totoo ba ito, anak? Hindi makapaniwalang tanong ni nanay habang kaharap ngayon si Vincent. Ay Diyos ko, kay gwapong binata naman itong napapangasawa mo. Hindi ko akalain na nag-asawa ka pala ulit. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nay, mahabang kwento. Alam ko naman, pero saan mo naman napulot ang binatang to at ang gwapo? Humagikhik si nanay kahit nakaupo lang siya sa kama niya. Kay ganda pa ng mga mata. Foreigner ka, iho? Natahimik ako at napatingin kay Vincent. Nay, bulag po ako. Ani Vincent at saka ngumiti. Bulag ka? Hindi makapaniwalang wika ni nanay at napatakip sa bibig. Sorry iho ha, pero ang gwapo mo talaga. Anakan mo ng marami ang anak ko ha, bago ko siya iwan sa mundong to. Nay, saway ko sa kanya. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi mo ko iiwan, okay? Mabubuhay ka pa po. Pareho kayo ng sinabi ni lolo ko. Ani Vincent. Pero kapag pwede na po, hindi naman sarado ang puso ko sa pagkakaroon ng anak. Ay, huwag kang mag-alala, iho. Hindi nakalak ang pechay ng anak ko. Nay! Napasapo na lamang ako nang magtawanan silang dalawa. Ganitong-ganito si nanay kapag masigla siya. Kahit nakakainis minsan ang mga lumalabas sa bibig niya, mas gusto ko pa ring makita na ganito siya kesa naman sa namumutla at nanghihina siya. Gusto ko pong makakita ulit para makita ko kayo at ang anak ninyo. Ani Vincent. Ay, Diyos ko! Ang swerte naman ng anak ko sa pangalawang kasal niya. Blooming palagi ang anak ko, iho. Hindi katulad nung sila pa ni Erwin. Parang nadagdagan ng 10 taon ang edad ng anak ko sa dami ng problema na ibinigay ni Erwin sa kanya. Masasabi ko na napakabuti mong asawa, iho. Gusto kita para sa anak ko. Marami pang ikinuwento si nanay kay Vincent na nagresulta ng pagka-close nila agad. Nangako si Vincent na bibisita siya muli kay nanay. Lumipas muli ang ilang buwan, mas nag-umapaw ang blessings sa buhay ko. Magandang ideya na inilipat si nanay sa ibang ospital dahil nag-improve ang kanyang kalagayan. Bukod doon, may magandang balita rin tungkol sa kalagayan ni Vincent. Ang sabi, may posibilidad na maibabalik ang kanyang paningin. Kaya ipinagdasal ko talaga sa Panginoon na sabay silang gumaling upang mas maging masaya ang aming pagsasama. Birthday na pala ni Sir Vincent, Ma'am Erica. Ani Ate Merlinda habang tinutulak niya ang card. Nandito kasi kami sa grocery store. Hindi mahilig si Sir sa selebrasyon. Ano po ang plano mo, Ma'am? Gusto ko siyang handaan. Ani ko sabay ngiti sa kanya. Hindi kaya siya magagalit? Umiling agad si Ate Merlinda. Hindi yan, lalo na kapag ikaw. Lumaki ang ngiti sa aking labi at excited sa gagawin ko para sa birthday ng asawa ko. Gusto ko kasi na gawing special ang birthday niya, kaya ilalabas ko ang talento ko sa pagbe-bake ng cake. Matapos naming bumili ng mga grocery, pumila na kami sa counter. Hindi agad kami naasikaso dahil may isang customer ang nakipag-away sa cashier.
Nang makita ko kung sino ito, napangiwi na lamang ako. Wala talaga sa lugar ang ugali niya palagi. Napailing na lamang ako at saka pasimpleng nakinig na lamang. Ay, ano ba yan? Reklamo ni Merlinda. Matatagalan tayo nito, ma'am. Hayaan mo na. Hindi pa naman ako nagmamadali. Sabi ko at nakinig sa palabas ni Tia Jocelyn. Ma'am, wala na talagang laman ang card niyo po. Ani ng cashier na mukhang pagod na sa trabaho. Ay, hindi! May laman yan kanina lang. Baka naman inakaw mo. Galit na wika ni Tita Jocelyn na maraming alahas sa katawan at makulay ang damit. Marami din siyang binili na mukhang hindi niya mababayaran dahil walang laman ang card niya. Hindi po ako magnanakaw, Ginang. Talagang walang laman na ang card niyo po. Ani ng cashier. Kung may cash kayo, pwede po cash. Sabi ng card lang ang dala ko. Bakit hindi ka nakaintindi? Napamiwang si Tia Jocelyn. Baka naman ninakawan mo talaga. Bakit walang laman yung card ko? Ang dami pa niyan kanina. Nasaan ang manager ninyo? Tawagin nyo. Ma'am, sinasabi ko sa iyo na walang laman ang card ninyo. Wala naman pong ibang kukuha sa pera nyo kundi kayo lang. Kung wala po kayong ibabayad, ibalik nyo na lang po ang mga kinuha nyo o dito lang po yan. Hindi lang po ikaw ang customer namin. Ano ba naman to? Umigting ang panga ni Tita Jocelyn at nang bumaling siya sa banda namin, umawang ang labi ni Tita Jocelyn nang makita ako. Naibaba niya rin ang kanyang tingin sa cart namin na punong-puno. Tamang-tama. Tumawa siya at kinuha ang card mula sa cashier. Nandito ang daughter-in-law ko, Erica! Kumunot ang noo ko nang lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa braso. Erica, anak, bayaran mo muna ang binili ko. 3,000 din yan. Marami ka namang pera, hindi ba? Automatic na kumulo ang dugo ko sa sinabi niya, lalo na ngayon na feeling close siya sa akin. Ma'am, ani Ate Merlinda. Napatingin ako sa cashier na mukhang nairita na talaga. Bumuntong hininga ako at kinalas ko ang pagkahawak ni Tita Jocelyn sa braso ko. Hindi mo ko daughter-in-law, Tita Jocelyn. Bayaran mo ang mga pinili mo. At saka nilagpasan ko siya tulak ang cart naming dalawa ni Merlinda. Apat, gaga ka! Narinig kong wika niya na nagpatigil sa akin. Hindi ka na marunong lumingon sa pinanggalingan mo ngayon. Wala kang utang na loob. Hindi ko na lang siya pinansin at pinakounter na ang mga pinabili namin. At habang ginagawa iyon, titig na titig si Tita Jocelyn sa akin habang kumukuha ako ng pera sa aking wallet. Sa gilid ng mata ko, nakita ko na nanlaki ang kanyang mata. Ilan po lahat? Tanong ko sa cashier. 7,899 pesos po. Binigay ko na ang 8,000 pisong pera sa cashier at saka inilagay na nila sa paper bag at karton ang mga pinamili namin. Ang dami naman ang pinamili mo, ma'am. Ani ng babaeng nakasunod sa akin. My birthday? Ngumiti ako. Magbe-birthday na kasi ang asawa ko. Plano ko siyang handaan. Kinilig agad ang babae. Talaga? Ang sweet mo naman. Sure ako na mahal mo ang asawa mo. Napasulyap ako kay Tita Jocelyn na ngayon ay hindi na maitsura ang mukha. Oo naman. Mahal ko ang asawa ko. Umuwi ako sa bahay na nasa sala ang asawa ko na naghihintay sa pag-uwi ko. Kasama niya ang lolo niya na napatayo sa pagdating ko. Iha! Ngumiti siya sa akin. Kumusta po kayo? Tanong ko. Ngayon ka lang po ulit umuwi dito. Oo, inasikaso ko kasi ang papeles sa paggamot sa mata ng asawa mo. Ngayong buwan, aalis kami ng bansa para magpa-opera. Namhilog ang mata ko. Talaga po? Oo, gusto agad gawin ng apo ko dahil sabik ka na niyang makita. Maghanda ka na, iha. Malikot ang mata ng apo ko lalo na kapag nakakakita na muli.
Napatingin ako kay Vincent na ngayon ay nakanguso na. Bakit? Naitanong ko na lang. Ayos ka lang ba, Vincent? Bakit ang tagal mo? Malamig niya na tanong. Kanina pa kita hinihintay. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Pasensya ka na, Vincent. Natagalan kasi kami dahil may nangyari sa grocery store. Napadami rin ang pagbili ko kaya pasensya na. Ayos lang. Tabi tayo mamaya. Namilog ang mga bibig ng mga nakarinig sa sinabi ni Vincent. Namula naman agad ang mukha ko at mahina siyang kinurot sa kamay. Ouch! Hindi lang tayo ang nandito, Vincent. Hinila niya ako palapit sa kanya. Paki ko ba? Mag-asawa na tayo. Dapat nga ay marami na tayong nagawa ngayon. Hindi lang kiss, hug at holding hands. Dapat lagpas na doon. Napatikim sina Lolo at Ate Merlinda. Gutom na ako, ani Lolo. Merlinda, dalhan mo ko ng pagkain. Mauuna na ako sa kwarto. Lalanggamin yata ako nito kung mananatili pa ako rito. Sige po, sir. At iniwan nila kami sa sala na kami lang dalawa. Lumipas ang ilang araw ay naging busy ang lahat dahil sa nalalapit na kaarawan ng asawa ko. Walang ideya si Vincent sa mga pangyayari dahil tahimik lang kami. Nagpatulong ako kay Merlinda at sa iba pang mga kasambahay sa pagdidisenyo. Simpleng handaan lang naman ang nasa plano ko kaya kami lang ang gumagawa. Ako ang magbe-bake sa cake at sa mga ulam naman ay ang mga chef ng mansyon ang magluluto. Sobrang effort ko sa lahat para maging memorable ang birthday na ito kay Vincent. Kinapalan ko rin ang pagmumukha ko sa mga kaibigan niya na busy na sa mga sarili nilang laban sa buhay. Nagulat nga sila nang malamang asawa ako ni Vincent at pupunta sila dahil ito raw ang unang pagkakataon na magse-celebrate ng birthday si Vincent. Busy ka na yata ngayon. Hindi mo na ako binibisita sa kwarto. Yumakap ako sa kanya. Pasensya ka na, asawa ko. Malapit na rin namang matapos ang ginagawa ko. Ano ba ang ginagawa mo? Secret muna. At niyakap ko siya lalo. Nasa kwarto kami ngayon, magkatabi sa kama. Ito talagang paborito kong gawin lalo na kapag galing sa pagod. Ang mayakap ang pahinga ko. Bakit ka nagsisecret? Hindi rin naman ako makakakita. Napatingin ako sa kanya at napakalas sa yakap. Aba, nagtatampo ka ba? Hindi siya nagsalita kaya natawa ako. Ang cute mo namang magtampo. Wala ka ng oras sa akin. Kapag tatabi ka, pagod ka naman. Natawa ako lalo at saka hinawakan ko ang mukha niya. Huwag kang mag-alala. Sa'yo ako buong gabi. Dahil sa sinabi ko, napigtas ko ang pasensya niya dahil bigla na lamang niya akong dinaganan na nagpatalbog sa puso ko. Vincent, akin ka buong gabi? Napalunok ako. Oo, sa'yo lang ako, Vincent. Otomatik na pumikit ang aking mga mata nang sinakop niya ang aking labi kasabay ng paggapang ng kanyang kamay sa aking katawan. Masyado kong ini-underestimate ang pagiging bulag niya. Confident ako na hindi namin magagawa ang bagay na ito dahil hindi siya makakakita. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil sa gabing yon, nangyari ang pag-iisa ng aming katawan sa kwarto, resulta ng init na aming naramdaman. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Vincent at sinurpresa ko siya kasama si Lolo, mga kasambahay at mga kaibigan niya. Nagulat siya sa ginawa ko at akala ko ay magagalit siya dahil ipinagdiriwang namin ang kaarawan niya. Pero masayang-masaya siya lalo na nang muli silang nagkatagpo at nag-usap ng mga kaibigan niya. Gaya ng napagplanuhan, simple lang naman ang kaarawan.
Simpleng design at kaunting tao lang. Sobrang private na tao kasi ang asawa ko kaya nirerespeto ko yon. Siya si Erica, ang asawa ko. Pakilala ni Vincent sa 3 niyang kaibigan. Swerte niyo dahil mas nauna niyo pa siyang nakita kesa sa akin. Nagtawanan sila. Magaling kang pumili, Vincent. Kahit kailan talaga. Wika ni Mark. Mabuti at kinasal ka na. Ikaw na lang kasi ang single nun. Akala ko nga si Vivian na ang pakakasalan mo pero bilog nga naman ang mundo. Kumunot ang noo ko sa narinig. Vivian? Ito ba yung babaeng dahilan kung bakit nabulag si Vincent? Pamilyar ang kanyang pangalan. Naku, ang babaeng yun. Nakita ko sa airport. Aalis yata. Mabuti na lang at hindi kayo nagkatuluyan. Hindi mo sana makakasama ang babaeng nasa tabi mo ngayon, Vincent. Walang-wala ang kagandahan ni Vivian Arance sa kanya. Umawang ang labi ko. Vivian Arances? Babae ni Erwin? Dating girlfriend ni Vincent? Small world. Ang liit lang talaga ng mundo. Diba aalis ka ng bansa sa susunod na linggo upang magpa-opera? Pagbalik mo, banding tayong lahat kasama ang mga asawa natin. Saad naman ni George. Napangiti ako nang marinig ko ang usapan. Ramdam ko ang kasiyahan kay Vincent nang makausap muli ang mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko, tuluyan na silang nagkalayo mula nang magkapamilya sila at may sari-sariling negosyo. Kaya minsana na lang ang kanilang pagtatagpo. Pero ngayon, muli silang nagtagpo kaya hahayaan ko muna si Vincent sa kanila. Tutungo na sana ako sa kusina nang tumunog ang phone ko at isang unregistered number ang tumawag. Teka, sino naman kaya to? Hindi ko sana sasagutin kaso paulit-ulit na tumatawag kaya pagdating ko sa kusina, sinagot ko ang tawag. Hello? Erica. Namilog ang mata ko nang marinig ko ang lasing na boses ni Erwin. Maganda na buhay mo ngayon. Erwin, naloko ako ng matandang iyon. Anya sa kabilang linya. Iniwan ako ni Vivian at tinakbo ang pera ko. Ikaw, pinahiya mo si Mama. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Ibababa ko na to. Tumawa siya sa kabilang linya. Ang talino mo, Erica. Hindi nga matanda, ngunit bulag naman. Bulag naman yan, Erica. Nakawan mo ng pera at ibigay mo sa akin. Ini-off ko ang tawag at saka napabuga na lamang ng hangin. Buang na talaga si Erwin dahil tawag pa rin siya ng tawag sa akin. Kaya upang hindi na ako makarinig ng panibagong ring, nilagay ko sa silent mode ang phone ko at in-enjoy ang kaarawan ni Vincent na walang pinoproblema dahil sa susunod na linggo, aalis na si Vincent sa bansa kasama ang lolo niya. Kaya expected na pagbalik nila ay makakakita na siya. 1 linggo matapos ang kaarawan ni Vincent, umalis na sila ng bansa para sa operasyon. Ako na lang ang naiwan kasama ang mga kasambahay at ilan sa mga bantay. Nakaramdam agad ako ng pangungulila dahil nasanay na ako nakasama palagi si Vincent. At aabuti ng buwan bago siya makabalik sa Pinas. Pero kahit ganun, gumawa pa rin kami ng paraan upang makausap ang isa't isa. Ano ang gusto mong dalhin ko pagbalik dyan? Tanong ni Vincent sa akin sa kabilang linya. Sabihin mo lang, sa susunod na araw, ooperahan na ako. Wala. Gusto ko lang ay makauwi ka. Miss na kita. Napakagat ako sa ibabang labi. Paano kung hindi na ako makakakita, Erica? Ano naman ngayon kung hindi ka na talaga makakakita? Walang magbabago, Vincent. Mahal pa rin kita.
Natahimik siya. Ipagdarasal kita, asawa ko. Ngunit kahit ano man ang magiging resulta, tatanggapin ko. Minahal naman kita na ganyan ka, kaya kahit ano pa ang mangyari, walang magbabago. I love you too. Noong wala pa ang operasyon sa kanya, gabi-gabi siyang tumatawag sa akin kaya naibsan ang pangungulila ko sa kanya. Ngunit nang dumating ang araw ng operasyon niya, doon nagsimula ang hindi namin pag-usap. Hindi na kasi siya makontak pati na rin ang lolo niya kaya nag-alala na ako. Umabot pa nga ng 2 linggo hanggang sa mag-3 linggo ay wala na akong balita. Ano nang nangyari sa operasyon? Successful ba? Bakit hindi na siya tumatawag? Bakit hindi na siya makontak? Yun ang araw-araw ang nasa isip ko hanggang sa dumating ang araw na bumangon ako sa aking higaan dahil nagising ako na naduduwal at nahihilo. Ma'am, ayos ka lang ba? Nag-alalang tanong ni Ate Merlinda sa akin nang madatnan niya akong nagsusuka sa banyo. Nagsusuka ka, ma'am. Buntis ka ba? Napahinto ako sa paghilamo sa tanong ni Ate Merlinda at napatingin sa salamin. Ha? Hinawakan ako ni Ate Merlinda sa balikat at pinaharap niya ako sa kanya. Kung may nangyari sa inyo ni Sir, posible po na buntis po kayo. Napalunok ako at naibaba ko ang tingin ko sa aking tiyan. Hindi na ako nagdalawang isip at agad na akong umalis para bumili ng pregnancy test kit sa pharmacy na nakalocate sa loob ng mall. At nang mabili, nagtungo ako sa restroom ng mall at doon ko sinubukan. 2 linya. Hindi makapaniwalang wika sabay takip sa aking bibig. Buntis ako. Magiging ina na ako. Agad akong lumabas ng restroom at mabilis na kinuha ang phone para tawagan sana si Vincent. Gusto ko kasi na siya ang unang makakaalam sa pagbubuntis ko. Ngunit laking dismay ako nang hindi pa rin siya makontak hanggang ngayon. Vincent! Muli ay pumasok ako sa restroom at humarap sa salamin. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan kong tawagan muli si Vincent ngunit hindi ko na magawang pindutin pa ang dial dahil nakita ko na lamang sa refleksyon ng salamin ang pagpasok ng isang pamilyar na lalaki na nagpayanig ng mundo ko. Erwin, napasingap ako at mabilis siyang nilingon. Huli ka! Erika, nandito ka lang pala. Makipag-cooperate ka sa amin. Plano naming pasukin ang bahay ng mga De La Fuente mamayang gabi. Wala ang mga may-ari doon, hindi ba? Napaatras ako sa kaba. Sigurado ako na may tinatagong kayamanan sa bahay na yon. Napakapit ako sa sink. Baliw ka na. Huwag mo kong isali sa kabaliwan mo. Humakbang siya palapit sa akin at hinawakan ako sa braso. Aray, ano ba? Ano ka ba naman, Erika? Tayo rin naman ang magkakabenepisyo. O baka naman gusto mong patayin ko na lang ang bulag na yon para sa'yo na ang yaman. Nahihibang ka na. Bitawan mo ko. Nagpumiglas ako sa hawak niya at gamit ang isa kong kamay, itinulak ko siya palayo sa akin na nagresulta ng pagkahulog ng pregnancy test kit na hawak ko sa sahig. Naibaba ni Erwin ang tingin niya sa bagay na nahulog at pinulot niya ito. Kita ko kung paano nagsalubong ang kilay niya sa nakita. Ano to? Buntis ka? Kumuyom ang kamao ko. Oo, buntis ako. Ano naman ngayon? Ha? Ang landi mong babae ka! Hahawakan muli sana niya ako ngunit inunahan ko na siya sa pamamagitan ng pagtadyak ko sa itlog niya kaya napayuko siya at napatalon sa sakit. Aray! Aray! Namula ang buong mukha niya sa sakit kaya napalunok ako at saka lumabas sa restroom. Sinubukan ko muling i-dial ang numero ni Vincent ngunit hindi ko talaga magawa
dahil sumunod agad sa akin si Erwin na paika-ikang humabol sa akin. Erika! Bumalik ka! Erika! Bumilis ang tibok ng puso ko at nagpatuloy na lamang sa pagtakbo. Pinagtitinginan na tuloy kami ng mga tao sa mall. Para kasi akong tuta na takot kaya takbo ng takbo. Erika! Bumalik ka! Bumilis lalo ang tibok ng puso ko at binilisan ko ang aking pagtakbo. Ngunit sa gitna ng aking pagtakbo, nakalimutan kong tumingin sa dinadaanan ko kaya nabangga ako at halos mahilo sa lakas ng impact. Aray! Napaatras ako at napasapos sa noo. Erika! Napaigtad ako sa takot at akmang tatakbo na sana nang may humawak sa kamay ko, kaya agad akong nagpipiglas. Ano? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Iha? Natigilan ako at napatingin sa nagsalita. Umawang ang labi ko nang makita ko ang lolo ni Vincent. Lolo? Are you alright, Iha? Nandito na kayo? Si Vincent, nasaan po siya? Kasama mo siya? May nginuso siya kaya sinunod ko ang nguso niya at ganun na lamang ang panunubig ng mata ko nang napagtanto na siya pala ang humawak sa akin. Nakatingin siya sa akin ngayon. Titig na titig sa akin na para bang mini-memorize ako. Nakakakita na ba siya? Ilang linggo rin akong walang balita sa kanya tapos nakauwi na pala. Erika! Naabutan na ako ni Erwin ngunit nang makita niya na hawak ako ni Vincent ay natawa siya. Nandito na pala ang knight and shining armor mo na bulag. Napalingon si Vincent sa kanya, confirming na hindi na siya bulag dahil nakatingin siya kay Erwin. Mr. Hernandez! Humakbang si Lolo patungo kay Erwin. Hindi mo ba maalala ang pinirmahan nating kontrata? Sir De La Fuente, nang ibinenta mo ang asawa mo sa akin, nasa usapan na hindi mo na siya gagambalain dahil tumanggap ka ng 2 milyon na pera sa bangko mo. Ano ito ngayon, Mr. Hernandez? Naubos na ba ang pera mo kaya ginambala mo na naman ang asawa ng apo ko ngayon? Hindi naman sa ganoon, sir, pero... Guards! Agad nagsilapitan ang mga guards ng De La Fuente na nagtatago lang pala. Dumiretso sila kay Erwin at hinawakan nila ito upang hindi na makapagpumiglas. Mr. De La Fuente, anong ibig sabihin nito? Ilabas niyo yan. Sagabal yan sa plano ng apo ko. At kinaladkad si Erwin ng mga guards ng matanda sa mall. Nang kami na lamang ang naiwan ay napailing na lamang ang matanda at saka napatingin sa amin. O siya, iwan muna namin kayo. Hawakan mo yan, Erika. Baka mawala. Ani ng matanda bago siya lumayo sa amin kasama ang natira niyang bantay. Hindi ko maiwasan ang magtaka. So, hindi pa nakakakita si Vincent? Napatingin ako sa kanya at saka kinaway-kaway ang aking mga kamay. Hi. Pumungay ang kanyang mga mata at ngumiti siya sa akin. Hi. Nakikita mo na ba ako? Tanong ko sa kanya. Ang ganda-ganda mo, Erika. Bumilis ang tibok ng puso ko nang abutin niya ang mukha ko. Oo, nakikita kita. At dahil nakita na kita ngayon, ito na lamang ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa huling sinabi niya. Tsaka ko lang naintindihan ang binitiwan niya ako at biglang lumuhod sa harapan ko, kaya nagsinghapan ang lahat ng mga nakakita at agad kaming nilapitan. Vincent! Napatakip ako sa aking bibig at naiyak. I'm sorry kung natagalan ang pagbalik ko. But now I'm here. I want to marry you again. But this time, I can now see you, Erika. Binuksan niya ang dala niyang maliit na box at bumungad agad ang maganda at kumikinang.
Will you marry me again? Nangilid ang luha sa aking mata. Vincent, may ibabalita ako sa'yo. Nakita ko ang paglunok niya. Ano yun? Buntis ako. Diretso kong sabi. Umawang ang labi niya. Erica, at oo. Oo, pakakasalan kita. Naghiyawan ang mga tao na nakakita sa amin at ang iba ay nagpalakpakan. Tumayo si Vincent mula sa pagkaupo at nilagay ang singsing sa aking daliri bago ako niyakap at hinalikan sa noo sa harap ng maraming tao. Tuluyan na ngang naibalik ang paningin ni Vincent matapos ang ilang buwan niyang pagdudusa. Masasabi ko na makapangyarihan talaga ang pera dahil hindi lang naman si Vincent ang nakarecover. Kasi napakamalaking himala na matapos ang halos 2 taon na gamutan, inanunsyo na si Mama ay cancer-free na siyang pinakamasayang balita na aking natanggap bilang isang anak. Banned na si Erwin sa mall na iyon at hindi na pwedeng makalapit sa akin. Yun ay ina-apply din kay Tita Jocelyn. Iyon ang agreement na sinang-ayunan kung ayaw magpakulong. At dahil doon, napanatag na ako. 1 buwan ang preparasyon sa kasal at wala akong ibang nararamdaman kundi ang excitement. Excited dahil makakasama ko na rin si Vincent. Ikakasal na kami, buntis ako at higit sa lahat, babalik na ang dating buhay niya. Ikinasal kami ni Vincent makalipas ang 1 buwan sa isang simbahan. Kasama namin ang mga malapit sa buhay namin at mga taong witness at audience sa kasal namin. Hindi pa naman masyadong klaro ang umbok ng aking tiyan, kaya fit pa sa akin ang wedding gown na ginawa para talaga sa akin. Anak, ani nanay pagkatapos kong maikasal. Nasa reception na kami at lumapit siya sa amin sa lamesa. May regalo ako sa inyong dalawa. Nagkatinginan kami ni Vincent bago napatingin kay nanay. Ano po yun, Nay? Ngumiti ng malaki si nanay at saka inilapag ang malaking libro sa lamesa namin na siyang nagpagulat sa aming dalawa. Isa itong pulang libro na makapal. Buksan mo, anak. Excited na wika ni nanay. Napatingin muli ako kay Vincent bago ko binuksan ang malaking libro at pagbukas ko, mabilis kong sinarado muli kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Nay! Asik ko. Ano to? Binili ko yan sa Shopee, anak. Makakatulong yan para mas gaganda ang pagsasama nyo bilang mag-asawa. May suggestion position kung anong posisyon ang dapat kung gusto nyo magkaanak ng babae o lalaki. Namula ang buong mukha ko at si Vincent naman ay napatikim. Nay, sige na anak. Tanggapin mo na. Bigyan mo ako ng apo, ha? Hindi ko na magawang sagutin pa si nanay dahil bigla na lamang tumunog ang mga baso sa reception na gawa ng mga bisita at isa lang ang ibig sabihin yan. Woo! Kiss! 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 Hinawakan ako ni Vincent sa bewang kaya napaharap ako sa kanya. Let's kiss my wife. Woo! At nagpalakpakan ang lahat ng magtagpo ang aming labi. Akala ko ay hanggang doon lang ngunit may ibinulong pa si Vincent sa akin na nagpalunok sa akin. Gagawin natin ang gusto ng nanay mo, ha? Buntis na ako, Vincent. Pagkatapos mong mga anak, gagawa tayo ulit. Itago mo ang libro na yan dahil magagamit natin yan in the future. At nang muling tumunog ang baso ay hinawakan ni Vincent ang aking baba at saka sa pangalawang pagkakataon ay hinalikan niya muli ako sa labi. Hindi ko akalain na ganito ang kahahantungan ng buhay ko. Akala ko ay magiging miserable na ang buhay ko dahil nagawa akong ibenta ng asawa ko. Ngunit yun pala ay siyang dahilan
upang ako ay mapunta sa tamang tao na siyang magmamahal sa akin ng totoo. Blessing in disguise ang nangyari. Hindi man lahat ngunit isa ako sa sinuwerte. At ngayon, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito at araw-araw mamahalin si Vincent de la Fuente na siyang nagbigay muli ng kulay sa aking mundo. Wakas.